Kalaboso ang isang guro sa Sampaloc, Maynila na inireklamo ng panggagahasa ng kanyang binatilyong estudyante. Nakuha po sa suspect ang cellphone na may video umano ng kanyang pangahalay. Ang mainit na balita atin ni Von Aquino. Malamig na rehas na bakal ang hinihimas ngayon ng gurong ito matapos siyang maaresto sa may Sampaloc, Maynila dahil sa reklamong panggagahasa ng isang ng 13 anyos na estudyante. Sa sumbong na binatilong itago natin sa pangalang Miko, halos isang taon daw siyang pinagsamantalahan ng kanyang music teacher na si Billy Opolento. Habang iniimbestigahan si Opolento sa presinto, nagulat ang mga pulis at ikinahimatay rin daw ng nanay ng biktima ang nadiskubre nilang video sa cellphone ng suspect. Malinaw na malinaw daw kasi sa tatlong tig 30 minutes na video rito ang pagsasamantala ng suspect sa estudyante niyang si Miko. Ayon sa biktima, bukod daw sa pagmolesto sa kanya, madalas daw siyang hinihinga ng 5,000 piso ni Opolento. Tinatakot niya kasi Ano ba sinasabi niya? nasabi niya sisirain daw buhay ko, important sa akin, studies ko, pati family ko. Kaya ayoko naman masira yung buhay ko dahil doon. Kaya po sinusunod ko na lang po yung mga sinasabi niya. Tumanggi naman ang gurong magbigay ng payag sa media matapos siyang maaresto. Itong buwan lang ng Mayo, natuklasan ng tiyahin ni Miko ang pagmolestya sa pinag-aaral niyang pamangkin. Agad niyang inireklamo ang guro sa pamunuan ng kanilang paaralan, pero hindi nagkademandahan. Salip tinanggal lang si Opolento bilang guro sa eskwelahan. Natuklasan muli ng tiyahin ni Miko ang patuloy na pananakot at pagsasamantala sa pamangkin. Kaya dito na siya nagpasyang magsumbong sa mga otoridad at ipinaaresto ang guro. Andito dumating yung nanay pero hindi niya makayanan, high blood siya. Kasi sira na nga naman buhay ng anak niya. Ano pang gagawin niya? Nag-aaral niya para maging maganda yung buhay. Tapos ganun mangyayari. Tapos bababuyin niya. Ang sakit-sakit nung ginawa, di ba? Malaking trauma raw ang dinadanas ni Miko sa kasalukuyan. Tulala siya talaga. Tapos may trauma na talaga siya. Nangayayat. Sobrang payat. Na iba talaga yung itsura niya. Hindi na siya nakakapag-aral na maigi. Hindi na siya nakakapag-concentrate sa nangyari sa kanya na yun. Parang natatakot na rin ako sa mga teachers. Siyempre, teacher si sir. Parang ayoko na masyado maging close sa mga teachers. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa naturang kaso. Von Aquino, GMA News.